Nakangiti akong tinatanaw ang babaeng mahal ko habang masayang nakikipaghabulan sa dalawang kaibigan na kalaunan ay nadamay sina Kuya Sherwan at Jericho. Halika sali tayo sa kanila. Ilang minuto ko pa siyang tiningnan nang may magsalita sa gilid ko. Hindi ka pa ba sasali doon? Tanong ni Mom na ikinilang ko. Bakit? Wala Mom, masaya akong pinagmamasdan siya rito. Paano mo po nasabi Mom? From the start na pinakilala mo siya sa akin ay magaan na ang loob ko sa kanya. Itinuring ko na siyang anak simulat sa pool, kaya lubha akong nasaktan nang sabihin mo sa akin ang nangyari sa pagitan ninyo, ang paghihiwalayan niyo. Pero sobra akong nasiyahan nang magkabalikan kayo at pinatawad ka niya. I know it is so hard to her para ipasok lahat sa isip niya ang nangyari sa kanya for past 2 months pero nagawa niya anak. She made it and now fiancé ka na niya. I can't wait na maging asawa mo na siya pero like what you've said, kailangan natin bigyan ng time sila ng pamilya niya. She deserves it. Kanya-kanya kaming bumalik sa mga room namin, nakayakap si Almira sa sarili. Are you okay? Mauna ka nang mag-shower, gamitin mo yung hot water kaysa cold. Kumuha ako ng isang hanggang tuhod na dress na kulay krema, naglabas rin ako ng jacket sakaling gusto niyang magsuot nito. Love paabot ng damit, inabot ko ang kanyang damit saka mabilis na sinara ang pintuan ng banyo. Nirerespeto ko siya, nang matapos ako ay bumaba na kami at pumunta na ng restaurant. Maraming putahe ang nakahanda sa lamesa, nagsimula kaming kumain at itong katabi ko. Tahimik lang pero ang daming nakakain siguro nasarapan siya sa pagkain, suot niya rin ang jacket na hinanda ko. Nag-usap-usap pa kami pero wala pa rin imik si Almira. Kaya hinayaan na lang siya, baka ninanawa ang mga kinakain. Sigurado ka bang okay ka lang? Inaantok lang ako. Niyaya ko siyang bumalik na ng hotel pero tumanggi siya. Gusto niya daw mag-ikot-ikot at mangolekta ng pictures kasama kaming lahat lalo na ang pamilya niya. Bumalik na ang kanyang sigla kaya nakangiti na ako. Lumipas ang ilang araw at pauwi na kami bukas. Sobrang bilis ng araw, 5 araw lang kami rito at bukas ng gabi ay New Year's Eve na. Love, bili mo ako ng ice cream, just once. Tumango ako at iniwan siya upang bumili ng kanyang ice cream, nang makabili ako ay kaagad akong bumalik sa cottage namin. Love, ito na yung ice cream mo. Habang kumakain siya ay tinitigan ko lamang siya, napatingin siya sa akin at inalok ako ng ice cream, inilapit niya sa bibig ko ang ice cream kaya samubo rin ako dito nang biglang may mag-flash na isang camera. Ang sweet naman itong dalawang ito. Sana lahat, di ba? Natawa kaming lahat sa dalawa at tinukso pa kami ng mga kasama namin. Nakitawa na rin ako pero si Almira, abala sa pagkain ng ice cream niya. Bunso, sama ka muna sa amin. Tumango ito at tumingin muna sa akin, ngumiti ako sa kanya. Nagpaalam kami kina Mom na aalis muna at pumayag sila kaagad. Kuya, saan tayo punta? Diyan lang. Anong gagawin natin? Gagawa ng sandcastle, nila niya pa kami sa sobrang excited. Habang gumagawa kami ng sandcastle ay parang bumalik kami sa pagkabata. Pagkabata kung saan kulang ang pagkatao namin. Kuya, thank you. Magiliw na sabi ni Almira nang matapos namin ang paggawa ng sandcastle. I love you Kuya Sherwan, I love you Kuya Jericho. Niyakap niya kami parehas ni Kuya. Natapos ang buong araw nang masaya kaming lahat. Panasan mo ang likod ng kapatid mo, Jericho. Kinuha ko yun at pumunta sa kinaroroonan ni Almira at pinunasan ang likod niya. Salamat Kuya, naglaro pa kami ng Uno cards bago matulog. Kinabukasan ay maaga kaming umalis para maaga ring makauwi ng bahay. Ganun pa rin ang pwesto namin, nakatulog kaagad si Alkira, antukin masyado talaga itong si Bunso. Nakasandal ang ulo niya sa balikat ni Cornelio at nakayakap dito. Nakayakap rin sa kanyang baywang si Cornelio. Malapit na tayong magkita Almira, at sisiguraduhin kung maaagaw ko si Cornelio. He's mine from the start, inagaw mo lamang siya sa akin. Mali ang inagawan mo Almira Pedrosa, sabi sa isip ng isang babaeng nakatanaw lamang sa kanilang bahay. Sisiguraduhin ko na sa akin ang huling halakhak, huling sinabi ng dalaga bago lisanin ang lugar na iyon. Naghahanda kami ngayon ng pagkain mamayang New Year's Eve. Mom, tapos na yung brownies. Pumasok si Mom at tiningnan ang gawa kong brownies. It look good Bunso, magdadala lang ako nito kina Kuya. Mom,
saka kumuha ng ilang mga brownies at inilagay sa tray. Dumiretso ako sa basketball court sa likod ng bahay, at andun pa rin sina kuya naglalaro. Kuya, merienda muna, dali-dali silang tumakbo papunta sa gazebo sa gilid ng court. Gawa ko yan, parehas silang natawa sa sinabi ko kaya napasimangot ako, wey, matikman nga baka di masarap. Masarap yan, hindi nga, hindi na ako umimik at nag-cross arms na lang. Bahala sila dyan, di pala masarap hala ka Kuya Yarka, pananakot ni Kuya Jericho kay Kuya Sherchin. Anong ako, pareho tayo, natigilan sila nang dumating si Dad. Dali-dali akong tumabi kay Dad at yamakap sa kanya. Anong pinagbabangayan nyo? Napakamot ng ulo si Kuya sa tanong ni Dad. Ble, di pala masarap sila Kuya kasi Dad sabi nila di daw masarap ang brownies na gawa ko. Tiningnan ng masama ni Dad ang dalawa kong kuyang alaskador at kumuha ng brownies at kumain. Napataas ng kilay si Dad nang malunok niya ang brownies. Masarap bunso, huwag kang maniwala dyan sa mga kuya ko, at kayo inaaway nyo itong bunso natin. Mabilis na umiling sina kuya kaya din ilaan ko uli sila. Napaiwas na lamang sila ng tingin sa akin. Masarap naman Dad, inaasar lang namin siya. Lumapit ako sa kanila at sinuntok sila sa braso nila. Halina kayo at tumulong na tayo sa mom nyo. Pumasok na kami at tumulong kay mom sa ginagawa niya. Bunso si Cornelio tumatawag, sigaw ni kuya mula sa sala. Oo nga pala, naiwan ko yung phone ko sa sala, dali-dali akong tumakbo papunta doon. Anong kailangan mo sa kapatid ko? Akin na yan kuya, at pilit na inaabot ang cellphone ko pero sa katangkaran niya ay hindi ko maabot. Bawal, hala, anong bawal? Tumalon-talon pa ako para makuha ko ang cellphone pero hinawakan ako sa ulo ni kuya kaya napasimangot ako. Okay, susumbong kita kay mom pati na rin kay dad. Check your phone. Tiningnan ko ang cellphone ko at nakakol pa rin si Cornelio. Love, inaway ako nila kuya, awayin mo din. Ano pinag-usapan niyo ni kuya? Tiningnan ko ng masama si kuya pero tawa-tawa lang siya. Wala ha, anong wala? Sabi niya nga bawal, ano kaya yun? Nagbibiro lang kuya mo, love. Kinurot ko si kuya ng malakas kaya napahiyaw siya sa sakit. Hulaan ko, kinurot mo kuya mo no? Napataas ang kilay ko. Oo, bakit? Angal ka? Wala naman ako sinabi love Nag-usap-usap pa kami kaunti bago ibinaba ang tawag. Nasa sala kaming lahat at maayos na ang magiging handa namin mamaya. Mom, bakit ka naluluha? Masaya lang ako anak. After 19 years kasama ka na namin uli. Love you anak, mahal na mahal kita. I love you too mom, mahal na mahal ko kayo ni dad, ni na kuya. You know what bunso, maraming kalokohan yang mga kuya mo. At age of 18 years old natuto nang tumakas sa mga kuya mo at mag-cutting classes just to find you. Ang sabi nila, we won't go to school hanggang hindi nahahanap ang little sister namin, so I explained that I hired some investigators na humahanap sa iyo. Kaya napapayag na namin sila ng mom mo na pumasok sa school, inexplain na lamang namin sa kanilang teachers. Malungkot akong lumapit kina kuya at pumagit na sa kanila, ginawa niyo yun mga kuya. Oo naman bunso, miss na miss ka na kasi namin We really wanted to see you na kaya nang mag-18 years old na si kuya ay hinanap ka na namin. His legal age though his senior high school that time. Hey, wag kang umiyak. Saka pinunasan ang mga luha ko ni Kuya Jericho habang si Kuya Franco ay hinahaplos ang likod ko. Tapos na yun bunso, ang mahalaga ay kasama ka na namin ngayon at never na tayong magkakahiwalay. Hindi ko na maalaya na nakatulog pala ako. Bagong taon, bagong pagsabog ang mararanasan mo Almira. Hinding-hindi ka makakatakas sa akin, saad ng babaeng nakatingin sa larawan ng dalagang si Almira at binato pa ito ng dart. Hinding-hindi kita hahayaan na maging masaya, demonyong saad ng babae habang tumatawa ng malakas. Hanggat nabubuhay ako, kailanman hindi ka magiging masaya. Mark my words, ginising ako ni mom pagpatak ng alas 7 kaya naligo at nagbihis na. Pagpatak ng alas 12 ay nagpaputok kami at nagbatian. Happy New Year mom, dad and kuyas, tinawagan rin ako ni Cornelio at binati ako. Sana sa pagpasok ng bagong taon ay wala nang mangyaring hindi maganda, pero bakit parang iba ang pakiramdam ko?
2 linggo na ang nakalipas simula ng magbagong taon pero yung kaba sa dibdib ko andito pa rin. Madam, napatingin ako sa manager ng cafe na negosyo ko. Yes, mukhang hindi ka okay madam, simula kasi bagong taon ay hindi mawala ang kaba sa dibdib ko, feeling ko something bad will happen. Don't worry madam, malalagpasan mo yan. By the way madam, as I was saying for the past 2 months na nawala kayo ay hindi naman po bumaba ang sales rate natin. Magandang marinig yun. Aside from that madam, marami po ang tumangkilik sa coffee shop ninyo dahil sa French ham and cheese, chicken and Roy's pickled cucumber sandwich. Wow, they loved it so much madam, di na dayo talaga madam. I didn't expect na dadami ang bibili nito at dadayuhin pa. I was amazed at her report. I thought my business cafe would be bankrupt at hindi ko na ito nasikaso, but thanks to all of you, this cafe would never been so famous kung hindi dahil sa inyo ng mga employees dito. All of you have done such a great job. We pleasure to do the job here madam. Magsasara tayo ng 4 PM pero wala munang uuwi. Let's have a meeting. Go back to work, thank you. Habang nag-aayos ako ng menu at may idinagdag ako ay may biglang pumasok sa opisina ko. Lock the door please, nakatuon lang ang buong atensyon ko sa recipe na idadagdag ko. Nagdagdag ako ng Thai vegetable curry soup at smoked salmon salad sandwich sa menu. Flowers for you my lady, napaangat ako ng tingin at nakita ko ang lalaking mahal ko na may hawak ng bouquet ng paborito kong bulaklak. Tinanggap ko ito at nagpasalamat sa kanya. A kiss will do, aba humihingi pa ng kapalit. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at dinampian siya ng halik sa pisngi. Lunch! At itinaas ang 2 paper bags na hawak. Sure, nakalimutan ko yung drinks, my treat, tumayo ako at pinindot ang button beside my table and I speak, bring me 2 large iced tea. What brought you here? Tanong ko habang inaayos ang mga pagkain na dala-dala niya. I miss you. Well, galing ako sa bahay ninyo and hindi kita nakita doon exactly I saw Tito Nemesio so I asked him where did you go? Madam here's your tea, saka inilapag sa lamesa ang pinadala ko. Hi sir. How's the sales rate? Perfectly fine. Well, di nadayo na siya ng mga customers unlike before. Habang kumakain kami ay hindi ko maiwasan na hindi mapatitig sa lalaking kasabay ko ngayon kumain. What makes you stare, love? Parang may mga paru-paro na nagliliparan sa loob ng tiyan ko nang tawagin niya akong love. So lucky having you. I'm more than lucky having a lady like you. Pagkatapos naming kumain ay nagstay siya rito. He presented to be my driver later. Eksaktong 4:00 nang isinara namin ang kafe. I make myself presentable bago lumabas. Magkahawak kamay kami ni Cornelio na pumunta sa cafe na ikinakilig ng mga employees ko. Si Madam namumulao, tama na ang asaran may importanteng i-announce ako. Salamat sa inyong lahat at hindi kayo nag-resign sa loob ng 2 buwan na pagkawala ko. Sama-sama tayo rito Madam. I know at laking pasasalamat ko sa inyo, so as a reward, I will raise your salary. Doble to your salary, they jump and giggled to what I've said. Hey madam, totoo ba yan? I laughed at her question. Of course, hindi pa naman April Fool's Day so why would I joke? And besides you deserve it all. Group hug. Madam thank you talaga. Reward nyo yan and I know all of you deserve it, so keep it up. Madam kung P10,000 ang salary namin in a month it means P20,000 ang magiging salary namin for this month. Yes, and let's celebrate para sa paglago ng ating cafe. Congrats madam, congrats sa ating lahat, nagbunga ang paghihirap natin. Worth it naman ang paghihirap natin at lumago na ang cafe na ito. From the start kasama ko na kayo and I thank you again for that. We celebrate until 8 PM at nagsiuwian na kami. Umuwi na kayo, wag nang magdala gabi na, delikado sa daan, paalala ko sa kanila. Yes madam, I'm so proud of you. Thank you. Pag-uwi namin sa bahay ay nasa sala sina mom at dad kasama sina kuya at isang babae. Hi mom, hi dad. Hi mga kuyas. Hi ate. I smiled at her. Siya ay maganda at mukhang hindi ka panipaniwala.
Sino sa dalawa kong makulit na kuya ang nakabihag? Natawa rin siya at sinamam sa sinabi ko habang ang dalawa kong kuya ay napasimangot. Nukulat naman talaga kayo ah. She's Natalie, my girlfriend, sagot ni Kuya Sherwin. Teka, ano, girlfriend? What? Seriously girlfriend mo siya kuya? Yes, tumalon-talon ako at pumalakpak pa. Akala ko kuya hindi ka na mag-girlfriend eh. Tumingin ako kay Ate Natalie na ngayon ay nakayuko. Lumapit ako rito at niyakap siya. Hi ate, hinalikan ko siya sa magkabilang pisngi. Welcome to our family. Ayaw mo sa akin. My happy face turns to sad face when she didn't react. Nagsimula ng magtubig ang mga mata ko kaya napayuko na lamang ako. Hey, bakit ka umiiyak? You don't like me eh. Of course not. I like you. Lagi ka kayang kinukwento ni Sherwin sa akin. They finally met you and also I finally met you. I was just shocked na you said I'm welcome to your family. Napayakap ako sa kanya. Gusto kasi kitang maging sister-in-law. Bata yan si Almira, Ate Natalie. What? Totoo naman ah. Napatawa silang lahat sa sinabi ni Kuya Jericho kaya pinagsusuntok ko siya. Biro lang bunso. Love, tama na yan. Sabihin mo na. Ay oo nga pala may sasabihin ako, si Kuya Jericho kasi. Yung kafe ko kasi. Lumago na siya at tumili. Tinakpan kaagad ni Cornelio ang bibig ko kaya sinaman ko siya ng tingin. Sa sakit lalamunan mo. As I was saying, dinadayo na nga yung kafe ko so I raised their salary. Proud na proud kami sa iyo bunso. Congrats bunso. Nagpasalamat ako sa kanila. Nagkulitan pa kami. Dito na rin natulog si Ate Natalie at Cornelio. Good night love, I love you. Madam, nailagay na po sa labas ang mga tables at chairs. Pakitanggal yung menu. Madam, nandyan na po yung mga orders ninyo. Pagkalabas namin ng cafe ay nandun ang truck ng delivery ng mga in-order. Good afternoon kuya, complete po pa ang orders ko. Yes ma'am, here's kuya, at inabot ang sobrang naglalaman ng presyo ng orders ko. And here's your tip, at inabot ang 4,000 para sa kanila ng kasama niya. Thank you ma'am, sa susunod uli, saka nagbuhat na ng mga boxes of orders. Nang mag-alas 11 ay nagpa-lunch na ako. Kumain lang kayo ha? Yes madam. Nang matapos kaming kumain ay nagsimula na kaming mag-ayos uli. Kulang ito ng isang upuan, nasaan ang isang upuan? Ay ma'am naiwan pa po sa labas nakalimutan po ata, kukunin ko na lang ma'am, akmang lalabas na nang pigilan ko siya. No need, ako na lamang, ipagpatuloy mo na lang yang ginagawa mo. Nakita ko ang isang upuan malapit na sa kalsada. Bakit napunta ito dito? Bigla akong kinabahan sa hindi malamang dahilan. Pabalik na sana ako ng kafe nang may mahadjep sa paningin ko na isang papel sa kalsada. Binitawan ko ang upuan at lumapit roon. Ready? Basa ko sa papel. Be ready. Sino naman ang nag-iwan nito dito at para kanino ito? Posible kayang sa akin talaga ito pinapakita. Itinapon ko na lamang ang papel at naglakad pabalik ng kafe. Pero isang maingay na sasakyan ang narinig ko kaya lumingon ako sa kalsada. Naistatwa ako nang may makita akong lumaragas ang kotse papalapit sa akin. Gumalaw ka Almira, sigaw ko sa sarili ko. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Madam, huling narinig ko bago ako sagasaan ng kotse. Madam, sigaw ng isang trabahador ni Almira mula sa kafe. Sabay-sabay silang tumakbo papunta sa kinaroroonan ng kanilang boss na ngayon ay duguan. Madam, pilit nilang ginigising ang babae pero hindi ito gumigising. Ang manager ay natatarantang tumawag ng ambulansya habang ang dalawang babaeng trabahador ay pumasok sa opisina ng kanilang boss at hinanap ang cellphone nito. Hello love, Sir Cornelio si Madam, pero impit na iyak ang narinig ko. Sir si Madam, sino ito? Kinabahan ako sa sinabi ng kausap ko. Anong nangyari kay Almira? Nasagasaan po sir, natulala ako sa sinagot ng babae at biglang tumulo ang mga luha. Good afternoon sir, nakangiting bati ng mga trabahador ko. Ngumiti lamang ako sa kanila at dumiretso sa opisina ni Cornelio habang hawak-hawak ang mga papeles na ipapakita ko sa kanya.
Adam, ito ang, natigilan ako nang makita ko si Cornelio na tulala at umiiyak, habang nakahawak ang isang kamay sa bibig, at ang isa ay hawak-hawak ang cellphone na nakalagay sa tenga. Bro, anong nangyari sa iyo? Pero hindi niya ako sinagot. Kinuha ko ang cellphone niya. Hello. Sir, pakibilisan na lang po, sa hospital na lamang po tayo magkita, kailangan na po namin dalhin si Madam. Madam, hinatak ko kaagad ang braso ni Cornelio papalabas ng kanyang office at kinuha sa office ko ang keycard ko. Bro, si Almira nasagasaan. What? Mas lalo kong binilisan ang pagmamaneho sa sinabi ni Cornelio. Miss, saan po room si Almira Pedrosa? Hindi na nakasagot ang nurse nang biglang dumating ang isang babaeng umiiyak habang nakasuot ng uniform ng cafe ni Almira. Sir, si Madam nasa emergency room po. Natulala ang dalawang magkaibigan sa sinabi ng manager. Tulala at umiiyak ang tatlo sa hallway ng hospital. Excuse me sir and ma'am, sa waiting area na lang po kayo, sterile po kasi dito. Umalis naman ang tatlo at pumunta nga sa waiting area. Paano siya nasagasaan? Umiiyak na tanong ni Cornelio sa babae. Hinanap niya po kasi yung upuan na iwan po pala ito sa labas, kaya nagpresento po siya na po ang kukuha. Pagkalabas niya po at nagtaka kami at sobrang tagal niya. Lalabasin na po sana namin si Madam ng makarinig kami ng maingay na kotse, tapos po nagulat na lang kami, sinagasaan niya si Madam. At umalis po ng mabilis. Ibig sabihin walang hustisya ang pagkasagasa sa fiancé ko. I should call Kuya Sherwin. Kakapasok pa lamang namin ni Natalie sa bahay nang tumawag sa akin si Herman. Ano naman kaya ang kailangan nito? Sagutin mo na iyan, pupuntahan ko lang sina tita. Tumanggo ako at sinagot ang tawag. Problem. Kuya Sherwin, rinig ko ang mahinang iyak sa kabilang linya. Anong nangyari sa iyo? Si Almira kuya, nasagasaan, para akong binuhusan ng tubig sa sinabi niya. Hindi ako nakasagot at natulala na lamang. Han, hinahanap ka nila tita, sabi ni Natalie. Anong nangyari? Si Almira, halos pabulong kong sabi. Nasagasaan, at kusang tumulo ang mga luha ko. Let's go to tita. Kanina pa kita hinahanap anak. Nakangiting sabi nito, what happened? Hinawakan ko ang kanyang kamay at umiyak. Mom, Dad, si Almira nasagasaan, hinimatay si Mom sa sinabi ko, natarante kaming lahat. Puntahan na natin Han, nagmadali kaming pumunta sa ospital na malapit. Hindi ko alam pero alam ko na dito siya dadalhin sa malapit na ospital. Asan ang kapatid ko? Tanong ko kay Cornelio nang makita ko siya sa waiting area. Nasa emergency room kuya, sino ang sumagasa sa kapatid ko? Hindi namin alam kuya, basta isang kotse ang sumagasa sa kanya. Sinuntok ko ang pader sa gilid ko, inawat naman ako ni Natalie. Where's my daughter? Tita, nasa ER pa po si Almira. Pumalaho si Mom sa sinabi ni Natalie. Bakit ba nangyayari ito sa kapatid ko? Family of the patient. Tanong ng doktor nang makalabas sa ER. Ako po ang mommy niya, Doc. Maraming dugo ang nawala sa kanya at kailangan siyang salinan ng dugo. She's type AB, mayroon ba sa inyo yon? Ako po Doc, AB ako, agad sagot ni Jericho at lumapit sa doktor. Assist him, senadoryas niya sa mga nurse. Isinama ako ng dalawang nurse at kinuhanan ng dugo. Nang makumpirma na AB nga ako ay kinuhanan nila ako ng halos 2 bag ng dugo. Hindi ba ako mauubusan ng dugo? Gising na si Jericho. Anak, okay ka na ba? Mom asked worriedly. Yes mom. Kamusta si Almira? Iniwas nila ang tingin nila nang tanungin ko sila tungkol kay Almirs. Asan si Almira? Magpahinga ka pa, Jericho. Asan si Almira? Hindi siya okay, wala pa ring malay, ano? Kulang ba ang dugong kinuha sa akin? Magbibigay ako ng madami. Okay na ang dugo, inaantay na lang natin na gumising siya. She needs to wake up sa loob ng 48 hours kung hindi mako-comatose na naman siya, comatose. Kakagaling niya lang sa coma. Kailangan kong makita ang kapatid ko. Hindi pwede, under monitoring siya. Bakit sinagasaan ang kapatid ko? Adam sweetie, kumain ka na. Pagpupumilit ni Mom, kailangan mong maging malakas.
Kailangan ko si Almira mom, I need my fiancé. Mas kailangan ka ni Almira anak, tiwala lang, hindi siya makokoma. Niyakap ko siya ng mahigpit, ito ang pinakakailangan ko. Ang yakap ng ina. Doc, kamusta po ang fiancé ko? May fracture ang kanyang isang paa at isang kamay kaya nilagyan namin ito ng cast aside of that wala naman na. Inaantay na lamang natin na magising siya para malaman natin kung naapektuhan ba ang kanyang utak or nagkaroon ba siya ng amnesia. Amnesia? No, hindi pwede yon. Kamusta si Almira? Hingal-hingal na tanong ni Kuya Enzo. Unconscious pa rin kuya, at hindi alam ng doktor kung magkakaroon ito ng amnesia. Bakit siya sinagasaan? Walang nakakaalam. Sino ang gumawa nito sa iyo? Hindi pa nahahanap yung samagasa sa kanya, halos 24 hours nang hindi mahanap ang taong nakasagasa kay Almira dahil wala naman itong plate number. Kailan daw majay gising si Almira? We don't know kuya, baka daw makoma na naman si Almira, after 72 hours na hindi siya gumising ay may possibility na comatose ang kahihinat na niya, comatose again. What? Kakagaling niya lang sa pagkakakoma tas mako-comatose na naman siya. Hindi ito maaaring mangyari. Lumipas ang 2 araw at hindi pa rin gumigising si Alkira. Love, gising ka dyan. Ayaw mo makomatose uli diba? So wake up. We talk her every day as we could. Mas magpapagising daw ito sa kanya. Cornelio, you should go home. Aantayin ko pong magising si Almita tita. Majay gising na siya Cornelio. Magiging okay si Almira tita, lalaban siya para sa inyo. At para sa iyo, bibili lamang ako ng makakain natin. Update kita tita. How is she bro? Still no progress. She'll be fine. Hawak-hawak ko ang kamay ni Almira hanggang sa di ko namalayan na nakatulog pala ako. Cornelio, dahan-dahan kong binuksan ang mata ko at laking gulat ko nang makitang gising na si Almira. Love, okay ka na ba? Okay lang ako. Doc, okay na po ang vitals niya. It's good to know that hindi ka natuluyan na makoma. Thank you Doc. After isang week pwede na siyang lumabas, we'll do some test. I'll call tita. Cornelio, napatawag ka. Gising na si Almira tita. Here water. Hawak-hawak ko ang baso at pinainom sa kanya ito ng dahan-dahan. Thank you. I thought I'll gonna lose you again. Just rest okay. Let's go now. Your sister is now awake. Finally she's awake. I drove as fast as I can pero andun pa rin ang ingat. How's her? Peacefully sleeping tita. Magpagaling ka na bunso. She's kind strong. Ang tagal niyang magising. Wifey, let just wait okay. Wifey, dayan nagpapahinga pa si Almira. Gising naman na ako. Almira, I miss you. I miss you more ate at panangkin. Ang tagal mong gumising kanina at ako iyak ng iyak kasi miss ka na ni baby. You should eat na anak. Ilang araw akong tulog. Almost 2 days. Anong nangyari? Love, hindi mo ba naaalala? Umiling ito. Ang alam ko lang kinuha ko ang upuan sa labas ng kafe ko. Nasagasaan ka anak. Buti na lamang at maayos ka na ngayon. Yung suspect po, pinaghahanap pa namin, wag mo na isipin iyon, just rest. Hindi siya nag-abalang sumagot. Sige po tita, tito, kuya, bro, Almira, palm ni Enzo. Bibisita tayo bukas, bawal kasi nandito si Dayan. After 1 week of staying here at the hospital, makakalabas na si Almira. Nakakainis naman, ba't ba kasi ako naka-wheelchair? Love, kailangan mo yan para gumaling ka okay. Bakit ka umiiyak? What happened? Pangit na ako, baka di nyo na ako love. Natawa kaming lahat sa sinabi niya. See you, don't love me na kasi, I'm ugly na. We love